Sa hep-hep na naman sa ating pambansang Cubao. Hep-hep! Dito sa NAIA at papasok na sila sa loob ng VIP lounge. Sa buong panahon na nandito itong si Manny Pacquiao sa NAIA ay talagang hindi niya binitawan itong si Princess. At nakasunod lamang sa kanya yung itong sina Jimwell at Michael na nagsuot pa ng championship belts ng kanilang ama. Mula rito ay didiretso sa hotel itong si Manny Pacquiao. Yung kanyang press con kanina ay tumutok sa tanong sa mga susunod niyang laban at isa nga doon sa mga nabanggit niya itong si Hatton na magiging matindi raw niyang kalaban kaya kailangan magiging matindi rin ang kanyang training para sa naturang laban. Pero sa ngayon ay magfo-focus muna siya sa kanyang edukasyon, sa pagpapatuloy ng kanyang pag-aaral at sa pagtulong sa mga biktima ng Bagyong Frank. 3 million pesos ang ipinangakong ibibigay ni Manny Pacquiao sa mga sinalanta ng bagyo at maliban dito ay magsasagawa pa raw siya ng isang benefit concert at telethon para sa mga naging biktima ng bagyo. Ivan? Okay, maraming salamat. Tina Pangaliwan Perez nagulat live mula sa NAIA 2. Samantala, makakapanayaw naman natin si Lala Roque na nasa Presidential Lounge ng NAIA Terminal 2. Good morning, Lala. Sa loob ng Presidential Lounge, pumasok na nga itong si Manny Pacquiao kasama ang kanyang pamilya, maging asawa niya nga si Jinky, kasama syempre ang Team Pacquiao. Kumusta mo natin si Manny? Ito, nilalaro nila ang kanyang anak, ang kanyang unika iha na si Princess. Manny, live tayo ngayon sa unang hirit, ano? Maraming tinanong sa'yo tungkol sa iyong laban, pero eto, gusto mo sanang syempre bigyan ng pagkakataon na makasama ang pamilya mo, bakasyon ng mga anak mo ngayon, meron ka bang balak na gawin o saan sila balak idala? Siguro punta muna kami ng hotel, pahinga ng konti at saka nakapiling ko na yung mga anak ko. Yun lang ba talaga yung nasa aeroplano pa lang? Ano yung mga nai-imagine mo, naiisip mo? Kasi laging boxing yung pinag-uusapan, pero alam natin family man ka rin. Hindi, at saka excited ako na makita yung anak kong babae, si Princess, at saka yung dalawang anak ko na lalaki. Ngayon, ano ko na sila. Nakapiling ko na. Oo. Eto, Manny, maraming tayong kasama sa unang hirit. Maagang-maaga pa gumising kami para salubungin ka. Papahiram sa'yo ang aking, override. Pero, Manny, ito muna habang pinaprepare natin. Kasi kanina sina Jimwell, meron silang sinulat. At ang sinabi nila, parang the Lord is with you. May the Lord be with you. Parang nakakatuwa na ilang beses natin kino-cover yung mga anak mo. Tapos ito ngayon ang kanilang sinasabi at parang tila dasal para sa inyong mag-asawa. Anong masasabi mo to? Siguro, pasalamat ako sa mga anak ko na nagdasal din sila at malaking bagay sa akin na katulong ko sila sa pagdarasal sa mahal na Panginoon at narinig yung pasalamat ako sa Panginoon at narinig yung mga dasal. Alam mo, ito gusto ko marinig kasi ang dami na nagsasabi mo nandun ka pa lang sa Amerika. Lahat ng mga analysts na ang dami nagkokomento sa'yo na yung iba hindi daw maganda ang laro mo noon. Pero ngayon lahat sila pare-pareho. Ang dami kong nakausap, lahat sila sinasabi bow sila sa'yo at ang kanilang sinasabi complete fighter ka na daw. Anong masasabi mo? Ako naman, ginawa ko ang aking lahat na makakaya sa training, lahat ng paghihirap, ginawa ko at dasal ako sa mahal na Panginoon na sana masiyahan ng mga tao. Yan na lagi yung dasal, masiyahan yung mga tao sa bawat fight ko at bigyan niya ako ng lakas at yun, narinig niya yung mga dalangin ko at maraming salamat talaga sa mahal na Panginoon. Sa mga tumututok sa'yo, kompleto ka na bilang boksingero. Para sa'yo ba, kompleto ka na nga ba o parang sinasabi mo, hindi ka pa kontento sa kanang kamay mo? Well, kontento na rin ako sa kanang kamay ko pero I mean, gusto ko pang ma-improve siya ng kung sa akin lang. Siyempre, i-improve ko pa siya. Kailan ka babalik ng Jensen? Kasi maliban sa Heroes Welcome doon, balak mong mag-aral at ipagpatuloy na nga yung pag-aaral. Pagbalik ko sa Jensen, may pasok ulit ako sa schools kaya... Agad ka bang babalik sa Jensen o medyo papahinga ka muna dito sa Maynila? Siguro mga after 2 days siguro.
After 2 days. After 2 days, o yan, sa mga kababayan ni Manny sa Jensan, abangan nyo si Manny kanyang buong pamilya. Pero ito muna ang ating mga kabarkada dyan sa studio. Sa unang hirit, gusto ko makausap, Manny. We're back. Hello sa mga barkada na dyan, mga puso. Maloy, ako pa rin to. Good morning sa inyong lahat. Ay, Manny, di ba wala ka pa naman 30, ang bata-bata mo pa. So, Teka lang nga, inaayos ang override. Ito na si Manny. Sige, Oh, ulitin hello. niyo lang yung tanong nyo. hello, hi, Manny. Si Lynn to. Di ba, medyo wala ka pa naman 30. So, hello. Hi, good morning. Good morning sa inyong lahat dyan. O, so batang-bata ka pa, Sama pero... nyo naman ako dyan. Oh, nga, muli ka. Punta ka dito, bilis. Welcome ka dito. No, pero what I'm saying is, batang-bata ka pa. So, how many years pa binibigay mo sa iyong sarili bago ka mag-retire? Kung mag-retire ka? Oo. Teka lang nga, Lynn, mga kabarkada natin dyan, Ivan, Suzy, yung mga nakikita. Hindi kayo lang masyado pang marinig ni Manny, no? Ayusan lang natin itong override. So, matala makipagkwentuhan muna tayo dito kay Manny. Kasi sabi niya nga, in 2 days, uuwi na siya ng Jensan. Pero dito sa Maynila, anong balak niyo ba? Gusto niyo lang ba parang magpahinga muna sa hotel? Kasi yun ang kaugalian niyo eh. Meron ka bang surprise o iniba mo naman ang plano para sa pamilya mo? Kasi si Michael, lalo na ang aga-aga gumising para lang daw makasalubong at makita ka. Oo nga eh. At masaya na ako. Gusto ko ang makalaro na sila. Pero medyo busy pa. Siguro mamaya ng hapon na lang. At masaya ako. Nakabalik na ulit ako dito sa Pilipinas. Nandito naman ulit ako. Siyempre, masayang-masaling kami, mga kababayan mo rito at proud na proud dahil, di ba, history ang iyong ginawa. Oo, di ba? Pero kamusta yung iyong kalusugan? Kasi the last time, umuwi ka dito, may lagnat ka, pero ngayon, parang okay na okay na. Oh, nilagnat ako nung last time. Pero itong fight na to, nilagnat ako nung nag-press-on kami sa San Francisco. Pagbalik ko, nilagnat ako siguro mga 4 days. Kaya lang, Before the fight? before the fight, tapos nawala. Siguro, inom ng gamot. Ay, bakit ka nilagnat? Ano yun, medyo sa weather ba? O medyo sa hirap din ang preparasyon mo? Siguro, kasi mainit sa LA ngayon. Excuse me. Tapos pumunta kami ng San Francisco, malamig. Kaya nanibago ako. Siguro nagkaroon ako ng sipon sa ubo. Pero nabawi mo naman agad before the fight. Nakita naman natin. Nabawi naman kaagad sa training. So, nung fight time, wala kang sakit, kung malakas na malakas ka nung fight time, wala kang iniinda nung panahon na nilabanan mo si David Diaz. Wala naman, sa awa ng mahal na Panginoon. Yan. Anong magiging schedule mo for the day? Kasi ang dami-dami nag-aabang sa mga kalsada at kung saan-saan man. Hindi ko pa alam. Pupunta kami ng Quiapo, magpasalamat, isang mass, at saka magparade kami, ikot kami. At yung iba, hindi ko pa alam yung mga ibang schedule. Oo. So siguro dapat imbitahan mo rin yung mga kababayan natin kasi kaugalian mo naman yan at gustong-gusto mo na lagi mong sinishare sa ating mga kababayan